Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! Hey! Hallelujah! 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 Iniimbitahan ko na po ang bawat isa na tayo po tumayo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? It's good to see you. Ayan, it's good to see you, kapatid. Kamusta? Hallelujah! Sino po dito yung bago ka pumunta rito, handa ka na magpuri sa Panginoon? Amen? Sino po dito yung blessed ka dahil nandito ka ngayon? Hallelujah! Pwede bang isang malakas na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba, kapatid? Tayo po'y magpupuri na sa Lord. Amen! Sige po, kung handa na po tayo na magpuri sa Panginoon, pwede bang itas natin ating mga kamay, tayo po'y manalangin. Hallelujah! Let us worship the Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Father God in heaven, we just want to thank you, Panginoon, for this wonderful day. Panginoon, Lord God, it's a good opportunity, Panginoon, Lord God, a wonderful opportunity, Panginoon, to worship you today, Panginoon, Lord God, Lord. Today, Panginoon, we welcome your presence in these days. Panginoon, we welcome you, Panginoon, Lord God, in these days. Fill our hearts with your presence, Panginoon. Fill this place with your presence. Panginoon, Lord God, Lord, we just want to thank you and sing your praises today, Panginoon, Lord God, and all the glory, all the honor and praises, God, in Jesus' name. Come on! Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Hallelujah! Sa lahat ng mga pinalaya ng Panginoon, pwede ba tayong sumayaw? Woo! Don't be afraid. Hey! Run into wide open spaces, praises waiting for you. That's like the weight has been lifted. Praises waiting. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. When the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Bring all of your scars. Come back to communion. Come back to His love. Run into wide open spaces. Graces waiting for you. Just like the weight has been lifted. Praises waiting. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Where the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Hallelujah. Pwede mo bang itaas ang mga kamay mo para sa Lord naman? Oh, yes, God. Chains will fall, hearts will wait at the sound of Jesus' name. Sa lahat ng mga pinalaya ng Panginoon, Hearts will
ng Lord. Sa gabi ito, ibigay na po natin ang pinakamainam na pampulis sa Panginoon. Hallelujah! Just like the weight has been lifted, yes God, Praises waiting for you. That's like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. That's like the weight has been lifted. Grace is waiting. sing it one more time. That's like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. That's like the weight has been lifted. Grace is waiting. Hallelujah! Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Come out of the time, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be I know you for me, you're not against me. You've only have good thoughts about me. I know you for me, I know you love me. I know you've got great things planned for me. Oh, what a joy you've given me. Your love has set me free. Jesus, you are all I need. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name up high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. So we sing it. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. I know you for me, you're not against me. You only have good thoughts about me. I know you love me, I know you call me. I know you got great things planned for me. Oh, what a joy you've given me. Your love has set me free. Jesus, you are all I need. I'm gonna praise. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name up high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. I'm gonna praise. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name up high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. So we sing it. Oh, 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 oh. So we sing. Oh, 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 oh. Hey! Pwede ba natin palakpakan yung mga kamay para sa Panginoon? Church! Hey! Lord, for all you've done, I praise your name, and for what's to come, I praise your name I will give you praise. every day. Every single day, I praise your name, 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 I praise your name. Oh, 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 oh. Hey! Oh, sing it! Oh,
Sino po ngayon pa lamang ay ramdam mo na ang presensya ng Lord? Amen? There's a joy in our heart every time we worship the Lord. And this time, we're going to praise God for a new song. Sino po dito yung nakakaranas ka ng kabutihan ng Panginoon? Amen po ba? Pwede bang itaas natin ating mga kamay? Sa lahat po ng mga nakakaranas ng kabutihan, katapatan, at pag-ibig ng Diyos. Pwede ba natin awitan ng Panginoon sa gabi ito? God is faithful to us. And He is trustworthy. God loves us so much. And I would like to share with you from the book of Psalms 117, 1-2. Pwede ba nating basahin ito sabay-sabay? Praise the Lord, all you nations. Praise Him, all you people of the earth. For His unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. Pwede mo bang palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Truly God is faithful. At sa lahat po ng mga nakakaranas ng katapatan, pag-ibig ng Diyos, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay as we worship the Lord? Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We want to worship you with all of our hearts today, God. Thank you, Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. And then I think of how you blessed me, how your hands has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody had a friend with Jesus? Oh, I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. I know you're able, and my eyes have to see one more reason to believe. When I think of how you bless me, how I had just never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me.
but Jesus. You're a faithful God. There's no one like you, Jesus. 'Cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Ooh, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones in the dominions of power and precision. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. All thrones and dominion, all power and position. Your name, it stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above.
Pwede mo natin itaas sa ating mga kamay habang inaawit ang awit na ito para sa Panginoon. Hallelujah. Yes. You're holy God. You deserve our worship, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You're worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. You're worthy, Jesus. Holy is your name. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede bang minsan papalakpakan natin ang Lord? Hallelujah. We worship you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you for your wonderful presence, Panginoon. Lord, truly, God, that you're faithful. You are worthy of our praise, God. That's why today, Panginoon, we just want to thank you for everything you've done in our lives. Thank you for you are our Creator. You are our King, our Savior. And thank you for what you've done on the cross for us, God. You deserve a highest praise, Panginoon. Thank you for everything, God. We give you the glory. We give you all the honor and praises, Lord. In Jesus' name, everybody shout. Amen. Hallelujah! Kaya bago po tayo magsimula, I love to, lahat po tayo ngayon, excited po ako salita po ng word, mag-share po ng salita niya. Kaya po tayo po'y manalangin po ulit. Hayaan po natin na ating Panginoon ay siya po ang magturo sa atin. Kindly bow our head and close our eyes. Can we just open our hearts? Sige po tayo po'y pumikit, manalangin, at let's feel the presence of our God. Wow! Can you, Lord, wow, can you just feel the presence of God? God is in this place. Wow! Oh God, we thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, dahil kami ay nandito muli sa presensya mo para purihin ka, pasalamatan ka sa lahat ng bagay na ginawa mo, Panginoon. Lord,
maybe some of us here, dumaan po kami sa napakahirap na linggo. Ang daming pagsubok, ang daming pinagdaanan. Pero Lord, naniniwala po kami that you have a word for us today. And today, Lord, ay yung mga anak, maybe may mga pumunta po ngayon dito na napapagod spiritually, mentally, Lord, physically. I pray, God, that Ikaw, Panginoon, yung maging kapahingahan po namin. And today, Lord, bago po kami, Panginoon, magpatuloy sa iyong salita, Lord, bigyan mo kami ng puso na marunong magpakumbaba. Bago rin po yun, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Lord, bago kami marinig ang iyong salita, Lord, linisin niyo muna ang aming puso, Panginoon. Nang sa gayon, kami po ay magkaroon ng pusong malinis at handang makinig at handang tanggapin ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa gabing ito na alam ko po ang marami, Panginoon, maraming pinuntahan. Pero Lord, higit pa doon, pinili namin purihin ka dahil Lord, lahat ng bagay na meron kami ay galing sa iyo. It's more than that, Lord, you are worthy na purihin. Lord, karapat dapat kang sambahin dahil Lord, lahat ng bagay na meron kami ay ikaw lamang din naman po ang nagbigay, Panginoon. Kaya ngayong araw po na ito, as we hear your word, Lord, Holy Spirit, Lord, be the teacher of this day. Panginoon, dalangin ko po ikaw ang magturo po sa amin. As I do my assignment, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang magturo po sa amin. Panginoon, gamitin mo lamang akong instrumento mo to share your word, Panginoon, to your people. I'm so excited, oh God. Kaya ikaw lamang po ang maitaas sa bawat isa. We're so excited to bring you honor and you hear your word. All the glory and honor belongs to you, God. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Yan, pwede po ba, ate Pat, pakitaasan unti. Wow! Ngayong araw po na ito, last week, we talk about po na, last week po, we talk about, we talk about love, the Holy Spirit. Alam po, pinapagtibay po ng Panginoon yung relasyon natin. Una, sa Panginoon. Sino pong nagpapasalamat dito na naintindihan natin that we need to become partner sa banal na spirito sa bawat decision ng buhay natin? At sino po na-bless sa mga nakaraang linggo sa mga message po natin? Amen? Last week po we talk about solid. Amen. Naniniwala po ba kayo na marami? Sino po dito mga nakaramdam po at nakaranas po ng restoration sa pamilya? Amen, last week po. Amen po ba doon? And we talk about po, we talk about po love, the Holy Spirit, solid family, love your family. And ngayon po, I'm so excited to preach to you the Word of God. Bakit po? Kasi po ang ating pag-uusapan po ngayon ay higit na kailangan po nating lahat. Amen? Di ko na po papatagalin pa. Alam po, by the way, bago po tayo magsimula, sino po dito na nabibless po sa mga message po natin? So, ngayon po ang ating pag-uusapan po is love your neighbor. Sabi mo nga sa katabi mo, hi neighbor. Neighbor, hello. Sabi mo sa kanya, you look great. Parang ayaw magsabi. Sabi mo sa kanya, hi neighbor. You look great. Pwede mo bang apiran yung katabi mo? Apiran mo yan. Hello, hello, hello neighbor. Hi, hi. You look great and wonderful. Pero bago po tayo magsimula, parang seryoso ng bawat isa, ano? Pero attendance check po muna tayo. Sino po dito? Lahat po ba dito nakapag-AI na? Sino po dito? Ang daming bumabata sa Facebook ngayon. Yung dating mataba, pumapayat. Lahat po ba nakapag-AI na? Hello po sa inyo. Sa mga hindi pa, tayo na lang tayo, please. Ang dami po AI, pambihila. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Sino po dito marami kang pinapasalamat sa ating Panginoon? Yan. Alam niyo po, one of the things na pinapasalamat ko sa Panginoon, lahat po tayo, pinagdaanan po natin to. Sino po nagpapasalamat dito na nawala na po yung lato-lato? Yung bawat paggising mo, taka. Hindi ka makapag-isip ng tama, hindi ka makapagpasalamat kay Lord. Alam niyo po pwede ba natin palakpakan si Lord dyan na nawala ng... Hallelujah! Meron po nakitang kasal, no? Papasok po siya, pambihira, kakasal, papasok na yung bride. Pagpasok, slow motion, may nagtakatak sa likod, tak. Sayang, ang bira ulit. I just want to thank the Lord. Bago po ang lahat, sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging seryoso kapatid. Yan. So ngayon po, bakit po? Ngayon po pag-uusapan natin, love your neighbor. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, dapat po tayo po ay nagmamahal. Hindi lang yung mga taong kamahal-mahal. Amen? I mean, God told us to love our neighbor sa ating pong buhay. So basahin po natin, if you have your Bible, open your Bible in Luke 10, chapter 27. If you have your Bible, please, buksan po natin ang Bible po natin. Yan. Ang salita po ng Panginoon po, sa kanyang salita, ito po yung time na mayroon pong nagtanong kay Jesus na isang religious leader. Sabi niya, Jesus, ano ba yung greatest commandment?
At ano ba yung dapat gawin? So sumagot si Jesus, sabi niya, the man answered, sabi niya, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and love your mind, love your neighbor as your, sabi po pala, kaya po pala tayo, paano muna natin mahalin ang ating mga kapatid, ay una, mahalin muna natin ang ating Panginoon. Amen po ba doon? Dapat maintindihan po muna natin na mahalin natin ng buong buhay natin ang Diyos bago tayo magmahal ng ibang tao. Kasi mahirap magmahal ng ibang tao kung ang Panginoon ay hindi mo minamahal. Kasi ang Diyos lamang po yung kayang magbigay ng pagmamahal na kahit kaaway mo, minamahal mo. Amen? Kaya inuna niya po pala dito na mahalin niyo muna ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isipan bago tayo magmahal ng ating mga kapatid, neighbor. And sino po dito mga nakatanggap na sa ating Panginoong Jesus? Lahat po ba tayo dito mahal na mahal natin ang ating Panginoon? So kaya po ngayon, salamat po sa Panginoon, taga Church of God, talagang mahal natin si Lord. Ngayon po, magpo-focus po tayo doon sa love your neighbor. Sabihin mo sa katabi mo, hi neighbor. Yan. Pag-uusapan po natin. Pero kung titignan nyo po dito, sabi niya po dito, love your neighbor as your what? Mahalin natin ang ating mga kapitbahay o mga kasama, kaibigan ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Pero ano po ba ang nature natin bilang tao? Alam niyo po ba yung nature natin? Ang nature po natin na, as a matter of fact, ang nature po ng isang tao, tayo po, ang nature po natin as ourselves, we are self-centered. Tama ba? Sino po dito naging makasali ka na minsan? O yung madalas? Sino po dito yung mga self-centered people? Umaamin po ba tayo na tayo po ay self-centered madalas? Bakit po? Sino po dito yung may nag-picture kayo? Di ba nag-picture kayo, ano yung unang titignan mo? Pambira, ikaw, 300 kayo doon. Ikaw lang yung, tinignan mo lang yung saripangit, pambira. Self-centered, tama po ba? Amen. Kasi ganun tayo makasarili. Gusto natin, sarili lang natin inuuna, tama po ba? Amen. Ano po ba yung nature natin as a human beings? As a human being, we are self-serving. Salamat. Amen. Wow, perfect. Amen. We are self-serving. Paano natin makikita? Di ba tayo minsan, pag may palabok, pag may toppings na pusit, kinukuha mo yung toppings, iniiwan mo yung palabok? Hindi ako yung kumain ng pusit, ikaw yung kumain, tignan mo bibig mo ang itim. Amen. Like ganun tayo makasarili, gusto natin tayo mauna. Ayaw, amen! Sino po dito minsan na naging makasarili? We are self-serving, we are self-seeking, gusto natin tayo mauna. Ano pa? We are self-caring, gusto natin tayo lang. Kapakanan natin ang ating siniisip. Tama po ba? Sino po dito, alam po natin na dapat pag tayo pumunta ng birthday, dapat dala natin ay regalo. Pero karamihan ang dala natin, pambalot. Pambihira. Pambalot. Hindi pa tapos yung birthday yan, pambihira mo. Amen? Ganun, ang human nature as ourselves, if we love ours, kaya po pala sinabi ng Lord, mahalin mo ang kaibigan mo na kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo kasi ganun tayo mapagmahal sa ating sarili. Inuuna natin yung sarili lang natin. Tama po ba? Ano yung last? We are self-seeking. Gusto na natin tayo yung mauna. Di ba? Pag nasa traffic, gusto mo ikaw lagi yung nauuna. Pag kinat ka, galit na galit ka. Pambihira, binaba mo pa oh. Bro, pambihira, si pastor pala, pambihira. Amen! Like, lahat po tayo, we are in this. Ang human nature, we are self-seeking, self-serving. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya po pala sinabi, love your neighbor as yourself. Kasi gusto ng Panginoon, yung pagmamahal natin sa ating sarili, i-divert po natin to love others first. Unahin ang ibang tao kaysa sa ating sarili. Love others. I mean, kaya po pala sa atin, makikita mo ang tunay na Kristiyano, sila po yung mga taong huli sa handaan. Yan! Amen? Sige, una ka na. Hindi. Binago na ako ni Lord. Yeah. Ang gusto po pala ng Panginoon, yung pagiging, kaya ganun ang ating Panginoon, amen po ba? Na ang ating Panginoon, hindi niya, you must have the same attitude that like Christ Jesus had. Though He was God, He did not think the equality with God as something to cling to. Ang sabi doon, hindi niya iniisip ng kanyang pagiging hari at Diyos. Pero bumaba siya para saan? Mamatay para sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Ganon ka, papagmahal ang ating Panginoon. Sino po nagpapasalamat dito na ang Panginoon natin ay napaka mapagmahal?
Na hindi niya iniisip ang sarili niya, iniisip niya po tayo. Can we clap our hands to God? Love others first. Sabihin, hi neighbor! Love others first. Bakit po? Kasi in 1 Corinthians 10:24, you can read it. Sabi niya, let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Huwag mo lang isipin yung sarili mong kabutihan, isipin mo rin ang kabutihan ng iba. If you have also your Bible, ang sabi niya po sa Philippians 2 verse 4, look not only to your own interest, but to the interest of others. Isipin mo rin yung interest ng ibang tao. So ibig sabihin po pala, bilang isang tao at Kristiyano, dapat iniisip po natin ang kapakanan ng ibang tao. Amen po ba doon? Ganun tayo magmahal. Amen. Pero kung titignan po natin, the principle of the world, love yourself. Pero the principle of God is love your neighbor as yourself. Amen. Ang prinsipyo ng mundo dapat ikaw lagi. Ikaw nauuna. Buhay ko to. Pero ang prinsipyo ng Diyos, unahin mo ang ibang tao. Dapat we love others. Love our neighbor as ourselves. Alam mo po ba, loving our neighbor is command, not a suggestion. Sa ating mga Kristiyano po, ang pagmamahal po sa mga kasama natin, kilala natin, kaibigan natin, ay hindi sa suggestion ng Panginoon. This is a command by God. Amen. Kaya po tayo, pag Kristiyano po pala tayo, dapat po pala tayo ay nagmamahal kahit hindi ka mahal-mahal. Amen? Alright. So kaya po ngayon, pag ititignan po natin, alam niyo po ba, if you always let yourself love others, you get back more than you give. Ang sarap po ba kaya ng tao ang sarap mahalin ng tao na sobra ding magmahal. Amen po ba doon? Yung, alam niyo po ba, every time na tayo ay nagbibigay, inuuna natin, binubuhos natin ang pagmamahal, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ibang tao, ay bumabalik din sa atin yun ng sobra-sobra. Kaya po makikita po natin if we put others first, when we love others sa ating buhay, babalik din po yung pagmamahal. Kaya po, loving others is like putting a seed to them. Ibig sabihin, pag nagmahal po pala tayo ng tao, para po tayong naglalagay ng buto ng pagmamahal sa kanila. Tutubo at tutubo. Amen po ba nun? Alam mo po, you will reap what you sow. Kaya po, di ba, pag nag-grip ka ng pagmamahal, di ba po, ay pagmamahal din ay babalik sa'yo. Amen po ba dun? Ang sarap mahalin yung mga tao pong minahal ka din. Amen? And, alam mo po ba that loving others as God loves us is the best way to demonstrate God's love for them. Ibig sabihin po pala, ang pinaka-the best way po pala para po tayo ay maparamdam natin sa ibang tao yung pagmamahal po ng Diyos ay mahalin po natin sila kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Amen po ba doon? Ano po ata yung mic ko po? Baka... Alright. So, loving others as God loves us is the best way to demonstrate God's love. Sino po dito gusto mong mabago yung asawa mo? Amen? Tayo po, tinuturuan po tayong mahalin ang ating mga partners po kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibig sabihin po pala, ang pagmamahal po pala, nakikita sa atin kung tayo po ay punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. Kasi po, ang taong punong-puno ng pagmamahal ng Diyos, sila po yung mga taong laging umaapaw ang love sa kanila. Ibig sabihin po, you must, kung gusto nating makita po nila ang kapangyarihan ng Diyos na magmahal po sa atin, dapat punong-puno tayo palagi ng pagmamahal. Kaya po sabi sa Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in. Pag tayo po pala bilang isang tao, when we love people, unconditionally, we serve them kahit hindi sila kamahal-mahal, yung tipong nakasakit sa iyo yung tao, pero you respect them also, ay nakikita mo pala ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba doon? Kaya sabi niya, ang ilaw po pala na yun, ang ilaw po na yun, yung ilaw ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. At when we love others unconditionally, God is glorified. Pag minamahal po natin ang ibang tao o yung mga taong hindi kamahal-mahal, nabibigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. Kasi malalaman niyo po ang Kristiyano na punong-puno ng pagmamahal, sila yung laging nakangiti. Amen? Nakikita mo sa Kristiyano yung parang pag-gising pa lang, good morning. Di ba po, iba yung energy nila kasi sila ay punong-puno ng pagmamahal. Pero nakakita ka na ba ng taong punong-puno ng sama ng loob? O may kilala ka bang taong pinaglihi sa sama ng loob? Meron ba? I mean, lagi nakasimangot. Pambira, ang ganda-ganda ng umaga. Pero pag ikaw ay punong-puno ng galit sa puso mo, pambira, nakita na kayo yung taong babaeng matanda na galit lagi. Good morning din.
Yung maganda yung gising mo. Ang hirap po kasi ang tao, tayo po dinesign tayo ng Panginoon para magmahal. Hindi para mag-keep ng mga sama ng loob. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang may sama ng loob? O mukhang pinaglihiba sa sama ng loob? Amen? Kaya pala ang sabi ng Panginoon, tayo po'y magpapuno lagi ng pagmamahal ng Diyos kasi the only way po ma-extend natin yung love natin sa ibang tao by understanding the love of God in our life. Amen? So tayo po pala, kailangan makita ng tao, umiilaw po tayo pag tayo po ay nagmamahal ng ating mga kasama po. And sabihin mo sa katabi mo, hi neighbor, love others. Yeah. So ngayong araw po na ito, kung titignan po natin doon sa binasa po natin kanina sa Luke 27, di ako po nagtanong po ang religious leader po doon. Ang sabi niya po, ano po yung greatest commandment? Kasi alam naman po natin, yung mga religious leader dati, hinuhuli si Jesus. Kasi hindi nga po sila naniniwala na Messiah si Jesus. Pero po, ang sabi nila, ano ba yung greatest commandment? Sabi nga, love the Lord God with all your heart, with all your soul, with all your mind. At ang sabi po ng isang religious leader, sino naman yung neighbor na yun? So, ang tinanong niya, sino ba yung neighbor? So, tayo po, may mga kilala ka bang pilosopo? Meron kayong kilalang pilosopo? Ang hirap po, no? Sabi niya, at sino ba yung mga neighbor na yon? Kaya, pupunta po tayo, kaya po si Jesus, ang sabi niya, sige, gumawa siya ng bagong story, ito po yung parable of Samaritan, Good Samaritan, kaya dito niya hinalimbawa, paano ba magmahal ng neighbor natin? So, sundan po natin ang message po ng ating Panginoon. Sa Luke 10, tatalon lang po tayo ng 3 verse, sabi niya sa 30 to 37, Jesus replied with this story para maintindihan ng tao, sino ba yung neighbor? Okay? At ang sabi niya po dito, Jesus replied with a story, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho. So sabi niya po dito, may isang tao, may Jewish man na naglalakad po siya, nagta-travel po siya sa Jerusalem hanggang Jericho, and he was attacked by bandits. So mayroon pong gumulpi po sa kanya, at sabi, they stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. Sabi niya, bugbog po siya, at yung Jewish man ay 50-50. Mamamatay na po dahil po siya ay binugbog. Kaya sumunod po ang sabi, by chance, a priest came along, but when he saw, ano daw po, by chance, a priest came along, ibig sabihin priest po siya, biruin mo po ito, ang sabi niya, a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed the other side of the road and passed him. Ito po ay priest. Priest po siya, pari, nung time po na yon. Pero yung nakita niya yung tao po na malapit ng mamatay, ano pong ginawa? Lumipat po siya ng ibang road. Nakita na po ba kayo? Sino po dito nakasalubungin ng inutangan mo? Ganun po ang ginawa. Pero take note of this is a priest. Ito po, religious po to, pari po to. Pero pag yung may taong nangangailangan, anong ginawa? Pambihira, tumabi. Pinabayaan yung taong may nangangailangan. Bakit ganito ang tinuturo ng Panginoon? Kasi pwede kang nasa church, pero hindi nararamdaman ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Amen? Pwede kang mabait sa church, pero pagdating mo sa bahay nyo is, amen, nag-amen. Thank you po. Amen? Pwede kang nasa church, pero hindi ramdam ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Lumalabas yung ugali mo pag ang tagal ng waiter, saan na? Nag-iiba yung ugali mo nung time na sinubok ka na. Amen? So kaya po pala, take note of this is a priest. And sabi niya, the second person po dun sa story, a temple assistant, pambihira, workers ng church. Sana po wala sa Church of God Subic to. Ano pong ginawa? Temple assistant walk over and look at him lying there. But he also passed by on the other side. Church people. Wow. Kaya po pala kailangan nating ituro po ito kasi pwede kang nasa church, sabi ko nga po, pero hindi mo ine-extend yung pagmamahal ng Diyos. At by the way, ang totoong nagmamahal, sila po yung mga taong tumutulong. Kasi pwede kang tumulong na nakikita ng tao, pero paano pag ikaw na lang? Nararamdaman pa po ba ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay? Amen po ba doon? So, ang sabi niya po dito, pero po, ito ang pangatlong sabi, then the spies Samaritan came along, and when
When he saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of. So ito po ang sabi po nito, may isang Samaritan. Ano po ba yung Samaritan? Dati po kasi they despise. Bakit po kasi dati they are crossbreed po ng mga Jews at Gentiles. Sila po ay kinakamuhian. Kumbaga sa aso, batik-batik po sila. So galit ang mga tao sa kanila kasi nga po, they are crossbreed at inaayawan din po sila ng tao. Pero yung tao po na despise, kinakaawayan, siya po ang tumulong po doon sa taong nangangailangan. Then sabi niya po dito sa sumunod, the next day he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here. Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? At sa sagot niya po, the man replied, the one who showed him mercy. Then Jesus said, yes, now go and do the same. So ang sinasabi niya po pala, ang neighbor po pala, tayo po pala yung dapat, yung mga tao po na tumutulong po sa may mga taong nangangailangan. Pero sino ba maybe who are our neighbors? Siguro physically, maybe this is our close friends. Di ba po, maybe this is our co-workers. Yung co-workers mo na piling manager, meron po ba kayong kilalang ganun? Yung piling may-ari ng kumpanya. Amen? Kung makapag-utos ka, alam mo, CEO. Amen? Madaling mahalin si brother, pero yung ka-co-worker mo kaya. Amen? Maybe this is our classmates. Or maybe this is our churchmates. Amen? So ito po mga neighbors natin. Maybe this is our possible neighbors. So ngayon po, tinuturuan po tayo ng Panginoon how we love our neighbors. So una po, sino po dito excited ka ng matutong mahalin ng mga neighbors natin? Amen? So sabihin mo sa katabi mo, hi neighbor! Yan. So ngayon po, what are the practical ways how to love our neighbor? Una po sa lahat, love our neighbors by being compassionate to them. Amen? So, ibig sabihin po pala, when we love the people, yung mga neighbors po natin, dapat po pala nagkakaroon tayo ng compassion sa kanila. Compassion, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pakialam sa mga taong nangangailangan. Kaya po, sabi kanina, then despised Samaritan came along and when he saw the man, he felt compassion for him. Ibig sabihin ng compassion po pala, compassion is seeing yourself to the situation of others. Amen? Ang compassion mo pala, yung nakikiramay ka doon sa mga pinagdadaanan nila. Kaya po ang sarap pag tayo po ay may simbahan. Sino po nagpapasalamat dito na meron tayong church? Church na tutulungan, may leader ka na nalalapitan. Amen po ba doon? Yung ibig sabihin, yung tipong meron kang taong malalapitan. Pag tayo po pala ay Kristiyano, dapat po pala tayo po ay mahabagin ng ating puso. Amen. Ibig sabihin tayo po ay pinaparanas po natin ang pagmamahal by being compassion to them. You can show compassion to others if you also experience to be left out. Kung makikita po natin dito, this despised woman, nakaranas po din siya ng rejection. Kaya po nung time po na yun, nakakita niya mga taong nangangailangan, siya po ay tumulong. Bakit po? Kasi naranasan niya rin yung naranasan ng iba. Alam mo po tayo sa ating buhay, minsan dumadaan po tayo sa mga pagsubok na feeling natin tayo na lang. Naranasan niyo po ba yun yung feeling mo, kakampi mo na lang yung sarili mo? Yung wala ka lang matatakbuhan. Kaya po pala minsan pinapadaan po tayo ng Diyos para pag may taong lumapit sa atin at nararanasan yung naranasan natin, meron tayong kamay na tutulong sa kanila. Amen? Alam niyo po, importante po kasi na tayo po yung magkaroon po ng puso sa mga taong nangangailangan. Kagaya po ng isa, yung despised woman, yung despised Samaritan, nakita niya nangangailangan at agad-agad siya po ay tumulong. Amen po ba doon? At ang pagtulong po pala ay importante sa atin po bilang isang tao. Alam mo, kaya po sabi niya po dito sa Colossians 3:12, therefore, as God-chosen people, sabi niya dito sa Colossians, sabi niya, God-chosen people, tayo po yan, pinili ng Panginoon, holy and dearly loved. Sabi niya, clothe yourself with compassion. Bakit? Kasi yung compassion, it lead us to kindness. And yung kindness lead us to humility and gentleness and patient. Ibig sabihin po tayo bilang isang Kristiyano, dapat po pala we clothe ourselves na meron pong compassion. Alam niyo po ba that no act of kindness, no matter how small it is ever wasted? Amen po ba dun?
Naniniwala po ba tayo that there's no an act of kindness, no matter how small it is, are ever wasted? Lahat po ng mga bagay po na kabutihan po na binibigay natin sa ibang tao ay hindi nasasayang. Yung pagtulong mo sa mga taong nangangailangan, hindi po nasasayang lahat po na yon. Lahat po, kasi po tayo, lahat po ng mga bagay po na sinushow yung kindness po, importante po nakikita po sa atin yan bilang isang Kristiyano. Amen? Kaya po sabihin mo sa katabi mo, hi neighbor, be compassionate. And tayo po, importante makita natin to as a church leader. Church leader po, nakita po natin na kahit nasa church ka pala, you don't understand the word compassion. Kasi kung nakita po natin dito, may taong nangangailangan, pero the priest, a temple assistant, dumaan, pero walang ginawa. Hindi po sila tumulong. Ang importante po sa atin bilang church leader, importante pong malaman na maintindihan po natin that we have compassion to others. Kaya po tayo ang ating simbahan, we are a leader, dapat may compassion po tayo sa mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoon. Amen? Sino po dito naaawa? Ikaw po mismo gusto mong maligtas yung pamilya mo. Compassion. Being compassionate to them, yung classmate mo. Every people po nangangailangan po ng salvation. Kaya po tayo dito, haba po tayong nabubuhay, we must pursue God, we must share the gospel to them. And being the greatest way po para ma-show natin yung compassion natin sa ibang tao by sharing the gospel to them. Amen? Kasi ang pinaka-greatest problem ng mga tao walang iba kundi ang kasalanan. Ang kasalanan, pag hindi po natin natanggap ang ating Panginoon, they are in doom. Kaya po tayo, nasa campus tayo, nasa school tayo, nasa workplace tayo, dapat we have compassion to the people. Ang hirap po pag naranasan niyo po ba yun wala kang Panginoon sa buhay? Ang gulo. Walang pupuntahan yung buhay mo, ang daming struggles. Kaya po tayo, may mga kaibigan po tayo na alam natin na magulo ang buhay. Share the gospel to them. Amen po ba doon? Kasi naniniwala ako ang tanging ang Diyos lamang po ang kayang umayos ng buhay. Amen? So importante po, when we love people, show compassion to them. Share the gospel to them. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, be compassionate kapatid. And importante po rin po, kaya kanina, ito pong tao po na ito, yung good, yung bad, despised Samaritan, nagpakita po siya ng awa doon sa tao. And the only way po, the loving our neighbors, una sa lahat, is being compassionate to them. Pangalawa po, love our neighbor by extending your arms to them. Amen? Kasi po, the greatest act of love is by showing it in action. Amen? Mararamdaman ang pagmamahal ng isang tao pag tayo po ay nararamdaman yung pagtulong natin. Kaya po sabi niya po dito, kung titignan natin sa Luke 10:34, going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine, and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him. Ibig sabihin po, ang pinakita niya po ang kanyang compassion, hindi lang pong sa salita, kundi tinulungan niya po ito physical. Ibig sabihin, in-extend niya po yung arms niya. Kahit yung mga tao po, nilagpasan siya, church leaders, priests, pero itong tao po na ito, tinulungan niya po, minahal niya, pinakita niya ang pagmamahal niya doon sa nangangailangan by showing care for them. Ibig sabihin po, kailangan po tayo, kung gusto nating maparamdam sa tao yung pagmamahal po natin, dapat tumutulong po tayo sa kanila by showing arms, extending our arms to them. Alam niyo po ba that meeting the needs of others is an act of selfless love? Alam mo, marami po tayo dito, di ba, na nananalangin sa mga taong nangangailangan. Lord, ikaw na po bahala sa kanila. Lord, i-meet niyo po yung need nila. Pero minsan, alam niyo po ba na may mga taong lumalapit sa atin na nangangailangan kasi tayo yung answered prayer? Amen? Kasi the greatest way po para may pairamdam natin sa tao, yung tayo po yung tumutulong at nararamdaman. Alam niyo po, helping others by action is the greatest form of love. Yung ibig sabihin nararamdaman, hindi lang sa salita. Nakita na po ba kayo ng taong puro salita? Pero ang hirap wala sa gawa. At ang pinaka-the best way po pala, para mahalin natin ng mga tao sa paligid natin, iparamdam po, tulungan po natin sila by extending our arms to them. So the practical way, kung makikita po natin, took care of him. So first po, kailangan po natin, paano natin makapakita ang ating pagmamahal sa mga tao sa paligid natin? Una po sa lahat, carry their burdens. Bakit po? Kasi ang sabi po ng Panginoon, Galatians 6:2, carry each other's, ulitin ko po, basahin po natin, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law
of Christ. Ibig sabihin po pala, tayo bilang isang tao na anak, sino po dito yung mga anak ng ating Panginoon? Tayo pong mga Kristiyano, dapat po pala tayo po, we carry others' burdens. Sa Kristiyano, ang prinsipyo natin, pag problema mo, problema ako. Amen, tutulungan kita sa mga problema na yan. Ibig sabihin po tayo pala, sa ating buhay, if others can stand up, may mga tao po tayong kilala na hindi makatayo sa kanilang pananampalataya, tulungan natin sila. Amen. Yung mga leaders, yung mga disciple natin na hirap sa kanilang pananampalataya, they don't have the power to stand up on their own. Tulungan natin sila hanggang makatayo sila ulit. Amen. Ibig sabihin, salamat. Sino po dito yung dating ikaw ay nanghina, may nagpalakas sa'yo? Sino po dito naranasan mo yung leader mo, pinag-pray ka? At sino po dito naranasan mo yung leader mo ay pinaranas yung pagtulong niya sa'yo, yung tinulungan kayo nung nangangailangan ka? Alam mo po, tayo bilang isang Kristiyano, importante po na tayo po pala ay magtulungan sa ating buhay. We carry each other's burdens. Tulungan po natin pag tayo po ay may mga kaibigan po tayong kilalang problema, invite po natin sa ating simbahan, carry them. Pangalawa po, assist them in faith. Ibig sabihin, we assist them by in our faith. Ibig sabihin kasi marami pong tao tumutulong hindi sa pananampalataya, kundi sa bisyo. Di ba? Kung may problema ka, dati tayong mga Kristiyano yung nilalapitan natin. Saan pumupunta? Sa alak, sa mga kabataan. If you have your problem sa pamilya mo, kapatid, pumunta ka sa mga tao, matutulungan ka sa kanilang pananampalataya. Tayo po mga Kristiyano, importante po sa atin na tinutulungan po natin ng ibang tao sa kanilang pananampalataya. Pangatlo po is raise their hope. And lastly, encourage them. Ibig sabihin the practical way, mapakita natin sa tao yung ating pagmamahal by what? Carry their burdens, assist them in faith, raise their hope, and encourage them. Naranasan niyo na po ba na walan kayo ng pag-asa, pero nakarinig ka ng encouragement, biglang lumakas ka? Salamat po dahil meron tayong ganito. Meron po tayong pamilya. Tayo po bilang isang Kristiyano, dapat po pala we encourage others peoples. Amen po. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon dyan? Wow. So assist them, care them. Ibig sabihin, ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila by extending our arms to them. Tulungan po natin sila sa pananap. Alam niyo po ba, but when you reach out to help someone, those same arms will also be there for you when you need them. Amen po ba doon? Yung mga taong tinutulungan mo nung time na nangangailangan sila din yung same na tao na tutulong sa'yo pag nangangailangan ka. Amen! Para mas maintindihan po natin, ito po, ang tao pong matulungin, sila po ang taong hindi nauubusan ng matatakbuhan. Amen? Kaya po tayo, pag may mga nangangailangan, huwag tayong mapagod tulungan sila. Amen? Pag may alam niyo po, gusto pong malaman po natin na may pagkaibahan naman po ang mga taong nangangailangan at nangaabuso. Tama po ba? Alam natin po kung nangaabuso o nangangailangan. Pero kung may mga taong lumalapit sa atin, alam natin na nangangailangan, tulungan po natin sila. Bakit? Kasi binibigyan tayo ng chance ng Panginoon na i-extend ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba doon? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magmahal ka, kapatid. Right? Lamang po ako. Wow. First one po, love our neighbors by being compassionate to them. Pangalawa po, love our neighbors by extending your arms to them. Pangatlo po, this is my last point. My last point is, love your neighbor po by doing extra mile. Ayan po, ngayon pag-usapan po, tawagin ko sa atin, MJ. I will end with this. Importante rin po makita din po natin itong bagay po na ito, na pag tayo po, if you want to love others, importante po na we are willing to go extra mile. Ibig sabihin, willing tayong kahit tumulong ka na, tutulong ulit. Ibig sabihin, tayo po yung taong, alam niyo po, ang tunay na pagtulong sa tao ay, ang pagtulong po sa kanila ay hindi dapat natin binibilang. Ang hirap po kaya nung taong tumutulong naman nag-e-expect na may kapalit. Ibig sabihin po pala, pag tayo ay nagmamahal ng ating mga
mga kasama po, katulad ng turo ng ating Panginoon, dapat po we are doing with extra mile, extra help. Ibig sabihin po, sabi niya po dito sa story, nakita po natin na dinala po siya sa isang hotel, pinagaling po siya, inayos po ang kanyang mga sugat. Pero ang sabi po dito, the next day, ano daw po? Sabay-sabay po natin basahin ng 1, 2, 3. The next day, he handed the innkeeper to silver coins, telling him, "Take care for this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here." Ibig sabihin, itong tao, he is willing po na mag-extra mile para makatulong po ulit. Alam niyo po, tayo po kasi, minsan tayo po, pag minsan nakatulong na tayo, hindi, natulungan ko na yan eh. Like sa ating church, di ba? Sa ating church, nag-pledge na ako dyan eh. Like tayo, bilang isang tao, tayo po, magaling tayo magbilang. Amen po ba doon? Magbilang ng naiaambag, magbilang ng... Paano po pag sinabing mahalin mo yung taong nakasakit sa'yo, mahalin ko pa rin? Inulit niya yan, di ba? Kung alam mo lang kung paano ako sinaktan yan. Yung tatay mo na pinabayaan ka? I mean, mamahalin mo, tutulungan mo yung taong umiwan sa'yo. Buong buhay ko, wala namang inambag sa akin yan eh. Pero doing extra mile. Ibig sabihin, ang gusto po pala ng Panginoon, ang ating pagtulong ay hindi binibilang. Ibig sabihin, we are willing to go extra mile. Pag may nangangailangan, we want to extend our help to them. Ano po ba yung doing extra mile? Doing extra mile, it means we are going beyond what is required. Kung ano yung required, we will go extra mile. Kagaya po ng ginawa po ng isang Samaritan po, na kahit tumulong na po siya, willing pa siyang tulungan pa rin. Pag hindi pa siya gumaling, ang sabi niya, ako bahala sa kanya. So, kung makikita mo po sa tao, ang tunay po pala na pagtulong, we are willing to go extra. Extra, ano po bang ibig sabihin ng extra? Extra mile, it means extra hand. Tumulong ka na, tulong ka ulit. When we love them, we care for them, ibig sabihin po pala, we are, ang tunay po na pagmamahal ng isang Kristiyano, we are willing to go extra mile. Extra help. Ibig sabihin, we want to go. Hindi tayo nagbibilang. Ibig sabihin, hindi tayo nagsasawang tumulong. Mahalin ang ating mga tao po sa atin. Ano pong ibig sabihin yung extra honor? And by doing this, extra honor, it means we are willing to have an extra honor. Yung mga tao po, alam mo po, ang pinakamahirap po, di ba, na lagi natin sinasabi, na mahalin yung mga taong nakasakit sa atin. We love our enemies. Ibig sabihin, ang isang tao po pala ng tunay nagmamahal, we want to go extra mile o extra honor. And kung titignan po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng extra honor? Gusto ko pong bigyan po ng bigat yung extra honor po na yan. Ang extra honor po pala, kasi ang sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew 5:38 to 41, you have heard that it was said, Jesus speaking, sabi niya, eye for an eye. Ano daw po? Basahin po natin, eye for an eye and tooth for a tooth. Ang prinsipyo ng mundo, kung ano yung ginawa niya, ganun din ang gagawin mo. Pero sabi ng Panginoon, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slap you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Help them. Ibig sabihin, tayo po pala, pag tayo ay sinaktan na, ang alam mo, mahirap yung taong pinatawad mo, tapos sinaktan ka ulit. Doing extra. Sinaktan na ako eh. Ibig sabihin, we are willing to extra forgive. Forgive them. Ibig sabihin, patawarin pa rin natin. Ang prinsipyo pala ng Panginoon, kung hindi tayo yung taong gumagante. Pag tayo ay sinaktan, we are willing to give in other side. Ang sabi niya po dito sumunod, and if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, ang sabi niya, go with them 2 miles. So, ibig sabihin na sinasabi ng Panginoon, ang prinsipyo pala ng Panginoon, we as a Christian, as believers of Christ, pag tayo po pala ay nagmahal, dapat po tayo ay nag-extra mile. Amen po ba dun? Ibig sabihin, we want to go. Hindi natin binibilang yung ating mga tinutulong. And doing this, and sabi niya rin po dito sa 43, sumunod po dyan, you have heard that it was said, love your and hate your. Sa mundo po ganun ang prinsipyo. Ang sabi, mahalin mo lang yung mga taong kamahal-mahal. Pero yung
hate nyo yung enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those. Alam niyo po, ang talagang taong nagmamahal, at tunay na nagmamahal, nagpapatawad. Sino po dito minsan ka nang nasaktan? Alam mo bilang tao, bakit extra mile? Kasi po, ang prinsipyo ng mundo, kung ano yung ginawa sa'yo, gagawin mo din. Pero ang prinsipyo ng Biblia, pag sinaktan ka, patawarin mo. Ibig sabihin, sabi niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Ipanalangin mo yung mga taong nakasakit sa'yo. Amen po ba doon? Amen, maybe your friends, your loved ones, churchmate. Baka ka-churchmate mo, yung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. And importante sa atin, sabi niya, mahalin natin sila, ipanalangin natin sila. Extra mile. It's crazy. Sa mata ng tao, nakakabaliw po yung ganong gawin. Kasi ang mundo, pag sinaktan ka, saktan mo din. Pero ang prinsipyo ng Biblia, pag ikaw ay sinaktan, patawarin mo. Mahalin mo, ipanalangin mo. Amen. So extra mile. Love your neighbor by doing extra mile, extra help, and also extra honor. Ibig sabihin, sumunod din po ang sabi niya dito, that you may be children of your Father in heaven. He causes us, sabi niya po dito, ano daw po? To rise on an evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? And sabi niya, are not even the tax collector doing that? Kasi ang sinasabi ni dito ng Panginoon, pinakita niya, doing extra mile, kasi ang mundo, sabi niya dito, if you love those who love you, kung minamahal mo lang yung mga taong kamahal-mahal, anong reward ang pwede mong makuha dyan? Kasi kahit makasalanang tao, kayang gawin yan. Pero ang mga Kristiyanong totoong tumanggap sa Panginoon, sila po yung mga nagpapatawad kahit mahirap magpatawad. Sila yung mga taong nagpapatawad kahit masakit yung pinagdaanan. Amen po ba doon? Yung mga taong nakasakit, hindi biro po na tayo ay masaktan. Maybe yung kaibigan mo, yung pinagkatiwalaan mo ng buhay mo, can you imagine that? Yung kaibigan mo na pinagkatiwalaan mo ng mga hinanakit mo sa buhay, but suddenly yung kaibigan mo na yun, sila pa yung nagchismis sa'yo. Guess what? Wala nang masakit po doon. Wala nang masakit pag sa isang tao na pinagkatiwalaan mo. Yung mga pamilya mo dapat in-expect mo na mag-care sa'yo. Love your neighbor. Pero sabi ng Panginoon, you have to love them. Doing extra mile. Love them kahit hindi sila kamahal-mahal. Amen po ba doon? Kaya importante po sa atin, maybe some of us here, we have an enemy. May nakasakit po sa atin na hindi po natin inakala sa ating buhay. And gusto ko po malaman po natin, bakit po natin gusto ituro itong bagay po na ito? Una, love your neighbor when you show compassion to them. Pangalawa, love your neighbor by extending your arms to them. Pangatlo po, love your neighbor by doing extra mile. And lastly po sa ating buhay, pinapakita po natin, ang tunay na nagmamahal po, sila po yung nagpapatawad. And tayo po bilang isang tao, sabi po ng Panginoon, hindi tayo exempted sa mga offense. Tama po ba? Sino po dito minsan ka nang na-offense ng mga kaibigan mo? At ang offense po, minsan hindi natin to pinapansin. O medyo maliit lamang po. Minsan may mga taong nakasakit, churchmate natin, na nakasakit sa atin, pero minsan hindi natin to pinapansin. Pero minsan yung maliit na offense mo na yan, lumalaki pala. Kaya ngayon po, may gusto po akong i-share. I do believe that this story will have an healing for every one of us. Kasi po, dumating po sa punto ng buhay ko, literally na, inalagaan ko po yung offense sa puso ko. Literally, nagkaroon po ako may tao po, nagalit po ako sa isang tao na hindi naman ganun kalaki ang problema, pero dahil po ako ay tinago ko po yun, yung offense po na maliit po na natanggap ko ay lumaki po na yun. Siguro po kilala niyo po yung tao na ito. Kilala niyo po ba yung tao na po na ito? Ito po si Ate Chris Ann. Yan. I just wanna appreciate this person. Gusto ko pong i-share sa inyo yung story po namin. Ang story ko po, dumating po sa punto na hindi kami pagkakaintindihan. At ako po, dahil na-offend, nang hindi naman ganun kalaki, pwede mo namang sabihin na napakaliit na offend po na yun, inalagaan ko sa aking puso. Ibig sabihin, sa ministeryo, dumating po sa punto yung offense po na yun, na tinago ko, na dapat ako yung lumapit kasi ako yung may problema.
Pero dahil po yung offense po na yon na tinanggap ko po, lumaki. Sa maliit na hindi pagkakaintindihan, dumating sa punto na inalagaan ko po yung offense po na yun. At to cut the long story short, dumating po sa punto yung offense po na yun ay lumaki. Dumating po sa punto ng buhay ko na si Ate Kristan, dumating sa punto na hindi ko na po siya ginagalang. I tried to cancel her sa aking buhay. Pag nandyan siya, wala akong pakialam. Dumating po sa punto na may offense po sa aking puso at dumating po na ako po pala ay naging arugante at mayabang. Kasi yung offense po na yun na dapat sinabi ko, dinil ko po sa kanya, ate, hindi ko po pero dahil po kinip ko po yung onte na yun, lumaki sa aking puso. At dumating po sa punto na hindi ko na po nirerespeto na yung Ate Chris Ann na dating unang kumausap po sa akin nung pagpunta ko sa church na ito. Yung nakikita ko na lang ay puro mali. Mali sa tao. Hindi ko man lang nakita na siya yung ate ko na lumalapit sa akin pag ako ay nahihirapan. Pag ako po, siya po ang nananalangin sa akin pag ako ay dapang-dapa. Pero dahil sa offense po na yon, yung pagkakamali niya na lang nakikita ko. Dumating po sa punto na hindi ko na po siya nirerespeto. I became arrogant. And alam niyo po ang pinaka nag-hit sa akin ng matindi. Alam niyo po ang pinaka masakit. Ayaw ko po mangyari sa buhay ko ay maging mayabang. Pero dahil po sa offense na yon, na hindi ko po dinil kay Ate Chris Ann, naging mayabang po ako. Yung dating, hindi naman, kasi po, ang sabi ng salita ng Panginoon, God opposes the proud and gives grace to the humble. Ang ibig sabihin po nung time po na yun, yung offense po na yun na hindi ko sinabi, dahil hindi ko po siya dinil, hindi po ako yung lumapit. Ano pong nangyari? Lumaki. At dumating sa punto na naging mayabang na ako. I tried to cancel her. Dumating nga po sa punto na gusto ko na lang tawagin si Ate Chris Ann na Chris Ann dahil doon sa yabang na meron ako. Pero ito po, ano pong pinapasalamat ko sa ating Panginoon? Na si Ate Chris Ann, na wala namang problema, siya po yung unang lumapit at nagsabi na may problema. At doon po kami, kasama-sama na Pastor Rex, nag-uusap dahil po sinabi niya yung problema, doon ko po naintindihan, pambihira, na ako pala ay nagiging arugante na. Nagiging mayabang na. Di ko na alam, wala akong pakialam, dumating sa punto na wala na po akong pakialam sa kanya. Pero dahil po doon sa offense na meron ako, lumaki po yun. Kaya po, salamat po dahil po si Ate Chris Ann, kahit siya yung hindi gumawa ng bagay, siya po yung lumapit at nagpakumbaba. At doon ko na-realize, doon po natunaw yung puso na matigas, puso na mayabang, at dumating po sa punto dahil po may lumapit kahit hindi siya yung nagkasala, lumambot ang puso. At doon po ako umamin na, kasalanan ko pala. Kaya po pala sa atin, pag may mga taong nakasakit po sa atin, minsan po, ang totoo, hindi naman sila yung problema, tayo yung problema. Kaya ngayon, lagi na lang pagkakamali nila yung nakita mo kasi ikaw yung nasaktan eh. Pero ang totoo talaga, ikaw yung unang nakasakit sa kanila. Bakit ko po sinasabi ito? Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Bakit po? Si Jesus po, tayo po lahat po dito, tayo yung sumablay sa Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon na kahit ikaw at ako yung nagkasala sa Kanya, siya mismo yung bumaba sa lupa para saan? Parusahan sa kasalanan mo at kasalanan ko. Can you imagine na sabi ng Panginoon, we can forgive others because He is the one who forgive us first. Amen? Kaya po babalik po tayo doon, love the Lord your God with all your heart. Matututo kang mahalin yung mga taong nakasakit sa iyo pag naiintindihan mo kung gaano ka mahal ng ating Panginoon. Kaya po kaya po ngayon, dahil po ganun ang nangyari, mas maayos po yung relasyon po namin ni Ate Chris Ann. Kaya kaninang umaga, grabe po, as I preach this, I cried, sinasabi ko, ate, thank you sa buhay mo. Thank you kahit hindi ikaw yung problema, ikaw yung lumapit at inabot ako. Pambira, alam mo po ang pinapasalamatan ko sa aking Panginoon na hindi niya po hinayaan na lumaki yung offense. Siya po ang gumawa ng paraan na lumapit, kagaya sa buhay mo, na kahit ikaw yung naging matigas, for how many times tumakbo ka sa presensya ng Panginoon. Ikaw yung taong tumatakbo na kahit kinuha ka na, naramdaman mo na yung pagmamahal ng Panginoon. Maybe ikaw yung taong tumakbo sa Kanya, pero yet, nandito ka ngayon. Bakit? Kasi ang Diyos yung nagdala sa'yo. Amen po ba doon? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? And I just wanna appreciate this. And right now, maybe may mga taong nakasakit sa atin. And maybe, kahit minsan po kailangan tanggapin natin na tayo po yung una, tayo po yung magpakumbaba.
Kaya po ngayon, I just want to thank God. Bakit po? Kasi there's someone na lumapit po. There's someone na hinipo ng Panginoon para ako po ay makita ko po yung aking kasablayan. Kaya po ngayon, kung ikaw po yung tao po na nahihirapan magpatawad, una po munang kailangan maintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Kaya pwede po ba tayong tumayo lahat as we continue to worship the Lord in this song? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bago po tayo lumapit dyan, bago po tayo magpatawad, ngayon po una muna natin gawin, hayaan po natin ang pagmamahal ng Diyos ay maranasan nating lahat. Kasi matututunan mo lang magpatawad ng mga taong nakasakit sa'yo kung ang pagmamahal ng Diyos ay maintindihan at matanggap. At ngayong araw po na ito, hayaan po natin na ang pagmamahal ng Diyos ay buhusan po tayo ng pagmamahal. Pwede mo natin itaas ang mga kamay po natin as I pray for you. Lord, I pray right now, Panginoon, salamat po. Salamat sa presensya mo ngayong araw na ito. Lord, ngayong araw po na ito, Lord, hayaan niyo po ang pagmamahal niyo ay ibuhos mo sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, magkaroon po kami ng puso na mahalin, patawarin ang mga taong nakasakit sa amin. Lord, hindi namin to kaya kung kami lang. Pero salamat, Panginoon, na tinuturo mo to. Lord, natututo kaming magmahal ng ibang tao kasi ikaw yung unang nagmahal sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, bago kami mag-decide, alam ko po may mga tao ngayon dito, Panginoon, na na-offend. May mga tao po dito na nakaranas, Panginoon, ng offended heart. Na Panginoon, may mga nakasakit sa kanila, maybe pamilya nila, maybe kaibigan nila, ka-churchmate nila. Panginoon, ngayong araw po na ito, bago po namin to gawin, Lord, please, let your love cover in this place. Hayaan niyo po ang presensya mo po ay maranasan naming lahat. Hayaan niyo po ang pagmamahal niyo, Panginoon, ay mabuhos sa aming lahat. Lord, ikaw ang kailangan na hindi madali ang masaktan, Panginoon. Hindi ko po alam, baka yung iba po dito malalim, sobrang lalim ng sugat. Panginoon, na hindi nila matanggap yung ginawa sa kanila, pero ngayong araw po na ito, Panginoon, kailangan namin ng tulong mo, Panginoon. Huwag mo ngayaan na matigas ang puso namin, Panginoon. Kagaya ng ginawa mo sa buhay ko, Panginoon. Kagaya ng ginawa mo sa buhay ko na, Lord, ikaw, Panginoon, ang nagpalambot ng matigas na puso ko dahil lamang din sa pagmamahal mo. Kaya bawat isa, I speak every heart right now that is in pain, na mayroong sakit, may hinanakit sa kanilang buhay. Dalangin ko po na pagalingin mo sila ng iyong pagmamahal. Lord, let your presence, let your love cover in this place. Hallelujah. Come on, as we sing this song, pwede ba natin itaas yung mga kamay natin as we worship the Lord. Hallelujah. Love endures the ancient cross. How precious is the Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in magic. The image of love upon its face. Having my heart was worth the pain. What joy could you see beyond grave? If love found my soul worth dying for, oh wonderful. So as we worship the Lord, pwede ba natin purihin ang Panginoon? Glorious, my Savior's cause, victorious, my days are gone, my debt is paid, from death to life, grace to grace. So as we worship the Lord, can we just feel the presence of God? Come on, just feel the presence of God. Hallelujah, we praise you. Oh God, we praise you. Heaven now awes the big too. How great is the hope that lives in you. As passion that soared through hell like a rose.
natin. Let's feel the God's love. Come on, can feel the presence of the Lord. Hallelujah. Freedom is words alive. Where is my sin? Where is my shame? Oh, Jesus, if I find it all to have my heart, oh, wonderful, oh, glorious, my Savior's God, victorious, my change. Come on, kung ikaw yung taong pinatawad ng Panginoon, ikaw yung taong nakaramdam ng presensya at pagmamahal ng Panginoon, kung kayo worship Him. Hallelujah! Hallelujah! Come on, can we praise God? Hallelujah, Lord! Ngayong araw po na ito, Panginoon, oh God, we pray. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na i-cover mo kami ng iyong pagmamahal, Panginoon. And as we sing, Lord, this, Lord, hayaan niyo po ang presensya mo, maranasan po namin. Lukuban mo kami ng iyong pagmamahal, Panginoon. Pwede ba natin kantahin ng sama-sama po ito with one voice? Kung ikaw yung taong pinatawad ng Panginoon, come on. Kung ikaw yung taong unang naranasan ng pagmamahal ng Panginoon, can we worship Him? Hayaan po natin ang buhos natin ang pagmamahal ng Panginoon. Hayaan po natin na i-cover tayo ng love ng Lord. We'll sing. Come on. Hallelujah. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, Come on, can we worship the Lord? And from death to life, I will sing your praise. in the war. When I see that cross, When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. in the war. When I see that cross, when I see that cross, I see freedom. come on. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the war. come on, worship the Lord. Oh, My soul will sing your praise. In the hallelujah. wonder of your grace. Oh, my soul will sing your praise. How wonderful, Wonderful, glorious. glorious. Kung ikaw yung taong sobrang nagpapasalamat ka sa Diyos, na dahil kahit hindi ka kamahal-mahal, ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. Come on. My change of Lord Hallelujah. My death is made. from death to life. Death to life. Grace to life. When I see that cross, I see freedom. come on. When I see, pwede ba natin taas yung mga kamay natin sa worship? And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. when I see that, Cross, I see freedom. when I See that grave, I see Jesus. And from death, tonight I will sing your praise. in the wonder of your grace. All my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, our soul will sing your praise. Oh, wonderful, oh, glorious, my Savior's God, victorious, my changer God, my debt is paid. From death to life, grace to grace. Hallelujah. Hallelujah. So po ngayong araw po na ito, hallelujah. Lord, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil ikaw yung unang nagmahal sa amin. Kaya kami merong puso, merong kakayanan na magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal kasi ikaw ang Panginoon na unang nagmahal sa amin. Kahit hindi kami kamahal-mahal, Lord. Salamat kami, Panginoon, ay una mong pinatawad. Panginoon, salamat. Dahil, Lord, ikaw yung gumawa ng paraan para kami, Panginoon, ay maligtas sa aming pagkakasala. Lord, kami yung unang nakasakit sa iyo, pero yet, because of your amazing love,
Ikaw, Panginoon, yung unang bumaba. Lord, you demonstrate your own love for us in this while we are still sinners. You died for us. Kaya ngayong araw po na ito, kung ikaw po yung tao, maybe may mga taong nakasakit sa'yo. Maybe may mga tao ka-churchmate mo. Maybe may mga tao nandito na nakasakit sa'yo personally. Hayaan po natin na ngayong araw po na ito, i-extend po natin yung grace ng Lord sa kanila. Alam niyo po, kung ang Diyos, God, extended His grace for you, hayaan po natin i-extend natin to sa mga tao na nakasakit po sa atin. Kaya kung ikaw po yung tao na yon, maybe ka-churchmate po natin, don't waste this very moment. Kaninang umaga po, a lot of people ay nakaranas ng healing because ang presensya po ng Diyos ay naranasan, at the same time, they release forgiveness. Kaya po kung ikaw po yung tao na meron kang nakasakit sa'yo po ngayon dito, maybe nandito sila, pwede po tayo lumapit sa kanila at magsabi ng salitang sorry. Kaya po ngayong araw po na ito, maybe pamilya mo yan, maybe kapatid mo yan, o maybe pamilya mo, kasama mo sa bahay tahanan mo, nasa tabi mo siya. Alam nyo, baka meron po ngayon dito, yung pamilya na ngayon lamang nag-attend, pero alam mo na hindi kayo ayos ng pamilya mo. It's about time to release God's love for them. Can we release the forgiveness of God on them? Sige po, pwede po tayo. Sige, go ahead. Sige po, come on, just feel Him. Come on, lapit po tayo sa kanila. Wow. Wow. Come on. I see the cross, I see freedom. Come on. Lord, I pray right now for the spirit, Lord, of every offense right now, get out in this place. Lord, tapos na, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na pagalingin mo ang mga puso, Panginoon. Panginoon, na may galit, na sumisira ng mga relasyon sa pangalan ni Jesus. Come on. Wow. Hallelujah. Come on. We'll sing. Oh, pwede natin itaas yung mga kamay natin. Come on. Wow. When I see that cross, come on, lapit tayo sa kanila. Wow. I see Jesus, and from that to life I will sing. Come on. Don't waste this moment. When I see that cross, I see freedom. Come on, pinapagaling ang Diyos. Oh, come on. And from that to life I will sing. Oh, when I see that cross, when I see that cross, I see freedom. When I see that, I see freedom. Come on. Wow. Hallelujah. Lapit tayo sa kanila. Come on. The wonder of your grace. When my soul will sing your praise. The wonder of your grace. Hallelujah. My soul will sing your praise. Pwede ba natin pasalamatan ng Diyos sa napakatinding grasya ng Panginoon sa buhay mo? Come on. Maybe you came here for the first time. I just want to tell you that God loves you. He cares for you. A matter of fact, He died for you. Maybe ikaw yung tao na sarili mo hindi mo mapatawad. I just want to tell you that God already forgave you. Go back to Him. Repent to your sins. Hallelujah. And ngayong araw po na ito, kung ikaw po yung tao may nakasakit sa'yo, wala sila ngayon dito, pwede po ba ipanalangin po natin sila? Come on, there's people na pinapalaya ng Lord. I can feel in my spirit. Lord, right now, Lord, yung matagal na, Panginoon, na sakit na nararanasan, hindi ma-enjoy yung buhay. Come on, kung ikaw yung tao na yun, come on. Lord, I pray right now for the people na ang mga taong nahihirapan magpatawad. Lord, tulungan mo po sila sa pangalan ni Jesus. Maybe kapitbahay mo, pamilya mo, relatives mo. Can we pray for them? Hallelujah. Wow. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, today, I do believe that there's healing. Come on, just feel Him. Come on, kung ikaw yung taong nakasakit, alam mo yun.
Right now, God is telling you, anak. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise your name. Wow. Thank you, Jesus. Can we close our eyes and just feel God? Lord, thank you, God, for this very night. Panginoon, salamat dahil, Lord, marami kang nirestore, Panginoon. Lord, ngayong araw po na ito, nalangin ko po sa mga tao, Panginoon. Lord, salamat dahil natanggap po namin ang iyong presensya at pagmamahal. Lord, sa mga taong nakasakit sa amin, Lord, kami yung unang lalapit, Panginoon, para magsabi at manghingi ng tawad sa kanila. Wala man sila ngayon dito, Panginoon, we will decide, Lord, to forgive them, Panginoon. Because ang tanging kalayaan, Panginoon, pag kami ay nagpatawad, Panginoon, makakalaya kami, Panginoon, sa mga bagay na humahad lang sa amin, Panginoon, para maranasan ng iyong pagpapala. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, na Lord, hindi mo kami mapatawarin kung kami ay hindi nagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Kaya ngayong araw po na ito, Lord, we will choose to forgive the people who rejected us, the people who mocked us, and Lord, the people, Panginoon, nagkanuno rin, Lord, rejected us, oh God. Hallelujah. Kaya Panginoon, salamat po sa presensya mo. Panginoon, salamat dahil ngayong araw po na ito, naranasan namin ang iyong pagmamahal. Lord, ngayong araw po na ito, naramdaman po namin, Lord, i-extend namin ang pagmamahal na ito sa mga tao, Panginoon. At simula sa araw na ito, we will love our neighbor as we love ourselves. Hallelujah. Panginoon, thank you, God, for your love. Come on, can we clap our hands? Dahil merong isang Diyos na nagpatawad, nagmahal ng kagaya mo at kagaya ko. Hallelujah. Can we thank the Lord? Praise His name. Come on, praise His name. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, God, for your grace. Thank you for your love. Thank you, God, for this precious day. Thank you, God, for this day. All the glory and the honor belongs to you, God. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord.